Nakaalis na sa Pilipinas at patungo na sana ng Jordan ang 10 Pilipino para magtrabaho bilang mga domestic workers. Pero nito lamang linggo ng madaling araw, nagpakawala ng airstrike ang Iran bilang ganti nila sa ginawang pag-atake sa kanila ng Israel. Dahil dito, isinara ang airspace papuntang Israel at kalapit na bansang Jordan dahilan para ma-stranded ang mga Pilipino ng 3 araw sa airport sa Dubai. Pinabalik na muna sa Pilipinas sa mga OFW at pasado alas 10 ng umaga ngayong Martes, lumapag ang kanilang eroplanong sinasakyan sa NAIA Terminal 1. Sinalubong sila ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. We gave them reintegration assistance. Mahalaga itong pinag-utos ng ating Pangulo pagtulong sa mga OFWs at ito mga apektado sa hidwaan ngayon sa between Israel and Iran. So we gave them financial assistance. That's good for 1 to 2 months salary pantawid. And then of course we will also coordinate with the DGP to test and TESDA for their training. And meron din kaming reintegration and livelihood assistance sa site ni Admin TY ay meron din. Ayon pa sa DMW, may 27 pang OFW sa nakatakdang bumalik sa Pilipinas matapos ring ma-stranded sa mga airport sa Middle East. 17 dito ay nasa Dubai at pabalik sana ng Israel habang ang 10 naman ay nasa Abu Dhabi. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 3,000 ang bilang ng mga OFWs na nakauwi sa Pilipinas matapos magsimula ang sigalot sa Middle East noong October 2023. Samantala, kasama rin sa mga napauwi ang 20 unwed Filipino mothers at kanilang mga anak mula sa UAE. Gaya ng mga napawing OFWs, binigyan din sila ng tulong. Kapag there is a mother or a female who gives birth at hindi known yung status, no, out of wedlock, or hindi known yung status ng circumstances ng childbirth, ay naging undocumented yung baby, yung bata, and therefore hindi siya mahihirapan in terms of getting treatment in a public hospital or getting education for that particular child. So it's important na maiuwi sila kaagad. And as I said, we have our lawyers. We took over from the legal aspect of handling these cases in 2023. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.